Malakas niyang sinipang pinto ng kanyang silid. Of all people, ang babaeng yun pa ang makikita niya. Ang tagal niyang naging tanga sa paghahanap ng kasagutan para sa pagkamatay ni Celine, tapos bigla na lamang itong susulpot. At ang kapal ng mukhang nagpakilala pa sa kanyang pamilya. Peyton, bakit ngayon pa? Malakas na katok ang sunod niyang narinig. Jackson? Jackson! Tawag ng mommy niya. Mom? Sagot niya. Are you okay? May narinig akong malakas na ingay. Tanong nito. I'm fine, Mom. Tumama lang ako sa pinto. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Inaantok lang ako, Mom. Talaga nga bang inaantok o iniiwasan mo lang si Samantha? Hindi siya nakakibo. Son, Samantha is a very nice woman, anak. She may not be as beautiful as Celine pero maayos siyang napalaki ng kanyang mga magulang. So, what's in it for me? Bahagya siyang nagbigay ng distansya sa ina. Jackson, hindi ka namin pinipressure to forget Celine. Ang amin lang, it's time to find your new happiness. Sagot ng ina. Napapikit siya kasabay ng sunod-sunod na paglunok. Matagal nang wala si Celine, son. I know how deeply you hurt and I hate that. Ako man din ay labis na nasasaktan pa rin hanggang ngayon pero hindi ka na bumabata. Lalo na kami ng dad mo. Mom, I understand. Tanging naging sagot niya. Babalik mamaya sa family dinner si Samantha, so make sure to join us. Paalala ng kanyang ina. Sure, Mom. Ani niya. Maiwan na kita para makapagpahinga ka na muna. Niyakap siya nito bago tuluyang lumabas ng kanyang silid. Napapikit siya ng ibagsak ang katawan sa kama. Nagtatalo ang kanyang isip sa pagitan ng pagsang-ayon at pagtutol mula sa sinabi ng kanyang ina. Gusto niya munang maging payapa ang kanyang sistema. Matapos ang malalim na buntong hininga, ay tuluyan na siyang naigupo ng labis na pagod. Siya na lamang tanging hinihintay sa pagkainan. Mismong ang dad niya ang gumising sa kanya dahil hindi naman ito inabala ang kanyang pagtulog mula nang dumating hanggang sa hapon. Jackson, sit down. Tiyak na gutom ka na. Ani ng kanyang mom. Hindi ka nakakain ng tanghalian, son. Dagdag pa nito. Kuya, pahinga-pahinga rin kasi. You're working too much. Kulang na lang ay dalhin ang mga gamit mo sa opisina. Sabad ni Dylan. Magbar naman tayo minsan, kuya. Ani nito. Dylan, ikaw talaga. Akala ko pa naman ay seryoso ka na sa pagtulong na i-manage ang AGC. Ano yung bar na sinasabi mo? Mataas ang boses na sabi ng kanyang mom. Ma'am, biro lang po yun. Maagap na sagot ng kapatid. Hindi ba, kuya? Umiling-iling siya. Oh, nandiyan na pala si Samantha. Lahat ay napalingon nang sabihin yun ng daddy niya. Halika, Samantha, and join us. Masiglang ani pa nito. Maluwang itong ngumiti sa kabinilisan pang lumapit sa mga magulang. Hinagkan itong mga ito na parabang matagal nang ginagawa ng babae. Sunod na bineso-beso si Dylan. Good evening, Jackson. Bati nito, ngunit tipid niya lang nanginitian ito. Mabuti na lang at nag-alangan ito sa nais na gawin dahil siguradong hindi niya magugustuhan iyon. Akala namin hindi ka na darating, Samantha. Ang mom niya. Sam na lang po, tita. Sagot nito sa katumungo. I can't say no to you po. And minsan lang po na mangyari na makasama ko ang buong Anderson sa isang hapunan. Hindi pa rin nawawala ang maluwang ng ngiti ng babae.
Oh, how so sweet of you, Sam. Tatandaan ko yung sinabi mo, ha? Tila kumiki ng mga mata ng kanyang mom dahil sa sinabi ng Samantha na yun. So, that's it? Pagpasensyahan mo na lang ang aming si Jackson. He's just tired from work. Dagdag pa nasabi ng kanyang ina. It's okay, tita. I can understand naman po. Tugon nito kasabay ng pagtungo. Napakabait naman. Ayaw niya maging bastos sa harapan ng kanyang mga magulang. Alam niyang sa isang maling kilos niya ay maisisiwalat ng nagpapanggap na babaeng iyon ang kanyang nakaraan. Ang matagal ng nakaraan nung hindi pa niya nakikilala si Celine. Ibinaunan niya sa limot ang mga bagay na may koneksyon sa babaeng minsan na niyang nakasama sa mga misyon. Kailangan niyang ipaalam kay Zendrik at Jan na kumilos na naman si Peyton at ang malala pa ay sa pamilya niya ito nagpakita ng kaartihan. Artista si Celine pero sincere at totoong pagkatao ng kanyang asawa kaysa sa isang Samantha na halatang halata ang pagiging peke. I'll deal you later. Kahit sino ka pa. Still, hindi kita mapapatawad agad. Jackson, bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ng dad niya. Huwag mong sabihin na busog ka dahil hindi ka pa nakakain kanina. Nakataas ang kilay na dagdag pa nito. Kakain na po, dad. Sagot niya. Magkasunod na kumibot ang kanyang labi at mata. Tipid din siyang ngumiti sa mga kasama sa mesa. Sa gilid ng kanyang mga mata ay lihim siyang tiningnan ng kapatid. Hindi lingid kay Dila ng pagiging secret agent, ngunit hindi nito alam ang mga taong nakasama niya. Kuya, pwede ba kitang ma-invite mamaya? I have something to discuss with you. Ani nito. Sabay-sabay na napalingon ng mga ito sa kapatid. Pawang nagtatanong ang mga mata nito bukod kay Samantha. This is about my proposal. Depensang sabi nito. Siyempre, mom and dad, magaling yata ang bunso ninyo kaya ako na mismo ang manghihingi ng oras kay kuya para mas matutong pa ako. Mahabang pahayag ng kapatid. Well, hindi naman kami tatanggi may sandilan. And please be aware of that so-called bar, ha? Maasahan ko ba yan, anak? Ang mom niya. Of course, mom. Kung gusto niyo po, lagi ko nang sasamahan si kuya. Mas mainam po yun, hindi ba, ma'am? Kaya lang, mamimiss mo ako ng sobra kapag doon na rin ako sa opisina magstay. Son, is that a new way to blackmail me? Mom, I'm just kidding. You know I really love to stay here kasi nandito kayo ni Dad. Hirit pa nito. Alright, Dylan, you can do whatever you want to do but make sure to take care of yourself, okay? Sa huli ay bili ng mom niya. Let's eat na at baka lumamig pang pagkain. Tinapunan niya na makahulugang tingin si Samantha na mukhang nag-e-enjoy pa sa tinatakbo ng usapan ng kanyang pamilya. Marahas niyang hinila ang braso ni Samantha. Napanganga ito kasabay ng panlalaki ng mga mata ng babae. Jackson! Ano sa tingin mong ginagawa mo? Lalo pa niyang idiniin ang mga daliri sa paghawak kay Samantha. What kind of question is that? Did I do anything wrong? Tanong na pilit inaalis ang braso. Sumama ka sa akin ngayon din. At saan mo ako dadalhin? Oh, I like that idea. It's good to let them know who really you are. Pasigaw niyang sagot. And don't you worry, Samantha. Peyton. Ngayon pa lang ay hindi ka na muling makakalapit pa sa pamilya ko. At paano ka naman nakasiguro, Jackson? Pilya itong umiti. Your mom and dad really likes me. Hindi na ako magugulat pa kung ipagkasundo ka sa akin at magiging asawa mo ko. Ayaw mo ba nun? In your dreams, Peyton. At kahit pilitin pa nila ako, ay wala ka pa rin magagawa. Sagot niya habang tutok ang mga mata sa pagmamaneho. Are you sure? Makahulugan siyang tinitigan nito. Kailan pa ako naging hindi sigurado? Gusto mo ba talaga akong subukan? Hindi na kumibo pang babae. Sa inis niya
ay lalo lamang niyang pinabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan. Hindi niya pinansin ang pagtama nito sa bintana nang iliko sa makurbang daan. "Saan ba tayo pupunta, Jackson? Saan mo ko dadalhin?" "Diyan, nandito na tayo." Una siyang bumaba at kung saan ay biglang lumitaw sina Zendrik at Jan. "Talagang present kayong lahat ha?" Nakangising sabi ni Samantha. Agad na hinawakan ng dalawang mga braso ng babae sa takot na bigla na itong makatakas. "Pasok na yan sa loob. Siguraduhin mahigpit na nakatali mga kamay niyan." Utos niya sa dalawang kaibigan. Sumaludo pa si Zendrik. Bumaling ito sa babae. "Kay tagal ka naming hinanap ah." Ani nito. "F you, Zendrik." Malakas na sigaw nito sabay ng pagpupumiglas. "Oh, I love that." Inilapit pa ng lalaki ang mukha sa nagre-rebelding si Samantha. "You're disgusting." Angal pa ng babae. "Thank you." Tanging tugon ni Zendrik saka ito'y pinasok sa loob ng isang madilim na silid. "Ako na dito dyan." Ani pa nito matapos isarang pinto. "Jackson, kinakabahan ako kay Zendrik. Mukhang may amats kay Peyton." Umupo ito sa tabi niya. "He knows what he's doing. Alam mo naman na may atrasong babaeng yun kay Zendrik." Ani niya. "Oh, I remember. Pero anong plano mo ngayon na nakuha na natin siya?" "Let's ask General to help us, or I might kill her." "Seriously?" "Not until we get the information we needed." Sagot niya. "Can you ensure Steven to take charge of her? I have VIP meeting tomorrow." "Oh, the Williams?" Tumango siya. "Of course, don't worry about Peyton. This time, she can't escape easily from us." "Thanks, Jan." Aniya nang mapatingin sa suot na relo. "I have to go. You know, family's call." "Ingat, Jackson." Isa lamang ang tumatakbo sa isipan niya. Pakiramdam niya ay nanginginig ang mga kalamnan niya sa buong katawan dahil sa paglitaw ni Peyton. Kung hindi nga lang niya kailangang kitain ng mga Williams, ay siya mismong tatapos ng unfinished business na dapat ay matagal na niyang ginawa. Napalingon siya sa gawing kanan niya, sa kasaglit na napapikit. Sisili ng bigla niyang naalala. Ang duguan niyang asawa, ang huli niyang nakita bago siya nawala ng malay. Napabugas siya ng hangin. Hustisya kailangan niya. Marahil, iyon din ang hiling ng pinakamamahal niya, kaya hindi matahimik ang kanyang puso at isipan. Ini-start na niyang makina ng sasakyan. Tiyak na hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Sa pag-usad niya, ay saka naman ay may isang sasakyang mabilis na dumaan. Nanlaki ang mga mata niya ng mamataan ang isang lalaki na may nakakalokong ngiti. "Hoy! Sino ka?" Lumabas siya ng sasakyan, ngunit mabilis na nawala sa kanyang paningin ang dumaang iyon. "Jackson, sino kaaway mo?" "Si Jan." "Akala ko nakaalis ka na." "Paparating na rin sila Steven." Dagdag pa na sabi nito. "May isang siraulo na dumaan." "Hey, kalma. Baka hindi naman sinasadya ng tao." "I don't think so. Nakangisi eh." Ani niya. "Hayaan mo na yun. Sumabay ka na lang kaya sa amin pag-uwi. I'll call tita." Ani nito. Hindi siya sumagot para bang nais niyang i-memorize ang mukha ng lalaking tila nang iinis sa kanya. Sunod nilang narinig ang ugong ng sasakyan papalapit sa kanila. Tumigil ito sa mismong harap nila sa kasunod-sunod na bumaba ang 6 na lalaki. Kapansin-pansin ang magagandang pangangatawan ng mga ito dahil sa hapit na kasuotan. "Good evening, Sir Jackson, Sir Jan." Bati ng mga ito kasunod ng pagsaludo. "At ease," sagot ni Jan. "Nasa loob si Peyton. Alam niyo na ang gagawin sa kanya. Palabasin niyo na rin si Zendrik para makauwi na kami." "Sir, yes sir." Sabay-sabay na tugon ng mga ito. "Good. Jackson, may gusto ka bang sabihin?" Baling sa kanya ng kaibigan.
Steven, please, make her talk. That's all I need. Yes sir, we will do our best. Malakas na sagot ni Steven na kahit pa madilim sa kinatatayuan ay kitang-kitang pagkislap ng malaasul na mata. Alright, you can go now. Paano kung hindi magsalita ang babaeng yun? Tanong ni Jan nang tuluyan ng pumasok si Steven at ang mga kasamahan nito sa loob ng bahay na pinagdalhan kay Peyton. Ibibigay ko na lang siya kay General. Total, wanted siya, hindi ba? Magpalit man siya ng pangalan, ay siya pa rin ang dating Peyton na nagtraidor sa atin. Nanggigigil niyang sagot. Hindi na siya inusisa pa ng mga magulang kinabukasan. Ang alam ng mga ito ay hinatid niya pa uwi ang babaeng si Samantha. Ang dapat sana'y banding niya kasamang pamilya ay nauwi lang sa pag-ahon ng sama ng loob niya dahil kay Peyton. Maraming bagay ang gumugulo sa isip niya, ngunit ang pagdating ng mga Williams ang mas nangingibabaw na dapat niyang unahin. Pagkatapos kumain ng agahan ay nagpaalam na siya sa mga magulang. Hustong pagpasok niya ng sasakyan ay siya ring pagpasok ni Dylan. Nilingon niya ito. Maluwang na nakangiti sa kanya na kinakunot noon niya. What is the smile supposed to mean? Tanong niya habang ini-start ang sasakyan. Did you have a great time last night? Tila pang aalas ka nito. Bakit kuya? Samantha is sexy and a beautiful woman. Pagkasabi ay marahan pa itong tumawa. And so, pinausad na niyang sasakyan. Hindi ako basta-basta pumapatol kung kani-kanino lang. As what I expecting from you, big bro. Ani nito na diretsyong nakatingin sa kanilang harapan. I know that it will never be easy for you to forget Ate Celine. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit napakagiliw ni Mama at Dad kay Samantha kahit na bago pa lamang ng mga ito nakilalang babaeng iyon. You mean we have the same sentiments now? Tanong niya sa kapatid. Of course, kuya. Kahit naman ako ay papipiliin, syempre si Ate Celine pa rin para sa akin. Agad nitong sagot. But, I know, pagputol nito sa nais niyang sabihin. It's been hard for you and eventually, alam kong, I hate to say this na makakita ka rin ng babaeng hindi man lang katulad niya mamahalin mo habang buhay. Napalunok siya. Yes, it's never been easy for him to forget all things. Kahit naging doble pang pagiging abala niya ng magpunta ng ibang bansa. Negosyong inaatupag niya sa umaga at pakikipagbakbakan naman sa gabi. His family only knows that he has been busy in their business, pero hindi ang isa pa niyang gawain. Ang gawaing hindi na naisin ni naman. May intindihan naman siguro nila Ma'am and Dad kung hindi ka pa handa, kuya. It's just that parang may mali. What do you mean? Anong mali na sinasabi mo? Nakakapanibago lang sina Ma'am and Dad kahit kailan na hindi ko isiping hihikayatin ka na dahil sa babae. Nilingon siya nito saglit. Yeah, I know that they really wanted to have grandchild. At least, pero bakit parang nagmamadali? You're just being paranoid. Ganon din naman sila kay Celine dati. Kung sa bagay, but I have a feeling that there is something not right. Ani nito at napahawak pa sa baba. Gutom lang yan, Dylan. Mukhang hindi ka nasiyan sa inihandang almusal ni Ma'am. Tugon niya. Tama ka, kuya. Pati sa pagkain na hinda ni Ma'am, parang may kakaiba. Makahulugan itong tumingin sa kanya. Masiglang pagbating sumalubong sa kanila pagpasok ng AGC building. Ang mga empleyado ay sabay-sabay na tumungo bilang paggalang. Halos nakasanayan na niya ang ganoon, ngunit kakaibang enerhiya ang dulot nito sa kanyang pakiramdam. Isang damdaming tila may kalakip na pananabik. Good morning everyone. May you have a productive Monday.
Thanks to all of you. Aniya na ikinataas ng kilay ni Dylan. Pati ito ay naninibago. Maagap na sumunod ang mga bodyguards na kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating. Kung dati nang nasa mansyon siya ay punong-puno ng mga bodyguards, kabaliktaran naman sa kasalukuyan. Kapag wala siya sa loob ng AGC building o sa kanyang opisina, ay hindi niya na pinahihintulutang may nakabuntot sa kanya. Kaya niyang pangalagaan ang sarili. Wala siyang kinatatakutan kung pakikipaglaban lang ang pag-uusapan. Good morning, Mr. President. Si Zenrik. Kararating lang ng mga Williams sa hotel na kanilang tutuluyan. They are expecting to meet us after 1 hour. Tumango siya. Make sure to inform me immediately once they arrive in the building. Yes, sir. Magalang na tugon ni Zenrik. Diretso na siya sa kanyang opisina samantalang si Dylan ay tinungo na rin ang sariling opisina. Bagay na nung una ay tinanggihan ng kapatid ngunit ipinilit niya. Deserve nito yun dahil sa pagsusumikap na tulungan siya sa AGC company ay binigyan na rin niya ito ng posisyon sa kumpanya. Agad niyang hinanap ang mga dokumento na kinakailangan niyang permahan. Matagal na rin niyang hindi nakakausap ang mga Williams simula nang makabalik ng Pilipinas. Ibinigay niyang trabaho kay John at nire-relay na lamang sa kanya kapag urgent ang pag-uusapan. Isang bagay lang hindi niya maunawaan sa mga oras na yun. Tila excited siya. Ganadong-ganado siyang magtrabaho, ngunit kakaibang saya na nararamdaman niya sa kanyang puso. It might be a good start for his new life. New life kasi pakiramdam niya muling nagkaroon ng purpose ng kanyang buhay sa araw na iyon. Nabulabog lamang kanyang konsentrasyon nang maramdaman niyang tumunog ang mobile phone na nasa ibabaw ng mesa. An unknown number ang tumatawag. Hindi niya ugaling magpaabala sa tuwing nagtatrabaho, maliban na lamang kung usaping pang negosyo ang pag-uusapan. Ngunit makulit ang tumatawag. Ayaw siyang tigilan hanggat hindi niya sinasagot. Jackson, hindi mo ba sasagutin? Si Zenrik. Nakapasok na pala ito sa kanyang opisina at mobile phone niya ang unang napansin. I don't familiar with the number. Ani niya. Why not ask? Ani ng kaibigan. It might be important. Kanina pa tumatawag eh. Mataman niyang tinitigan ang mobile phone na walang tigil sa paggalaw dahil sa vibration. Kung nakakapagsalita lang yan, malamang sinigawan ka na niyan. Dagdag pa na sabi ni Zenrik. Inabot niya iyon at pinindot ang answer call button. Hindi muna siya nagsalita. Gusto niyang marinig ang boses ng tumatawag sa kanya. Hello? May accent na bati ng nasa kabilang linya. Hello, are you Mr. Jackson Anderson? I'm sorry, I mean President Anderson? Bigla yatang nabuhay ang dugo sa mga ugat niya sa katawan. Bakit tila ibang epekto ng boses ng kausap niya? Hello? Are you still there? Muli nitong tanong. Sunod-sunod siyang napalunok. Tila nawalan siya ng boses upang tumugon sa tanong ng kausap.